Buksan po natin ang ating mga Biblia. Dito po sa book of 2 Timothy, 1 Timothy, chapter 4, sabi natin sa verse 1. Sabi po dito, now the Spirit speaketh expressly that in the latter time some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirit and doctrines of devils, speaking lies and hypocrisy, having their conscience seared with that iron, forbidding to marry and commanding to abstain from which with God had created to be received with thanksgiving of them which believe in now the truth. For verse 4, for every creature of God is good, and nothing to be refused if it be received with thanksgiving. For it is sanctified by the word of God and prayer. Verse 6, if thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the words of faith and good doctrine whereunto thou hast attained. So, ang ating pag-aralan ngayon ay yung tinatawag na the words of faith in a good doctrine. So, itong sulat po ng ating kapatid na Apostol Pablo kay Timoteo ay upang i-encourage po siya sa kanyang pagministeryo. So, makita po natin na yung doktrina napakalaga po sa isang mananampalataya dahil makita natin sa mga panahong nagdaan, talaga yan po yung pinaglaban ng unang mga lingkutan Diyos. Yung pananampalataya, yung doktrina, aral na tinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Kung titinan po natin sa Matthew, tinan po natin yung ating mga Biblia, mga kapatid, Matthew 28 verse 20, makita po natin doon nang sabi ng ating Panginoon na teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, in lo I am with you always, even unto the ends of the world. Sa Tagalog, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So makita po natin doon ang sabi ng ating Panginoon, turuan silang sumunod sa anong ituturo. Lahat ng itinuro sa mga apostol. Walang ituturo sila na hindi itinuro ng Panginoon. Kaya nga sa Ephesians 2:20, makita natin doon, ang mga apostol ay sila po yung pinagkatiwalaan ng ating Panginoon. Kaya nababanggit sila sa doon, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. So, kumbaga, ang ating Panginoon ang pinakatalagang pundasyon. Pangalawa, yung mga itinuro ng mga apostol. Kaya may banggit si Apostol Pablo dito sa 1 Corinthians chapter 4, verse 6. Tingnan natin yung verse 6. Sabi ni Apostol Pablo, in these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos for your sake, that you might learn in us not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up to once against another. So, sabi doon, sa Tagalog, ang mga bagay ng ito ay kapatid, hindi ako sa halimbawa sa aking sarili, kaya pulos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Kaya importante mga kapatid, na maintindihan natin na kahit tayo kakaunti, tayo naman ay sumusunod kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon. Kasi hindi natin napakadami wala naman sa Biblia sinusunod natin. Napakaliwanag yung sabi ng ating Panginoon na turuan silang sumunod sa lahat ng aking ipinag-uutos sa inyo. Unang inutos ng Panginoon sa mga alagad, ang mga alagad ay nangaral at ang ituturo ay ayon lamang sa itinuro ng ating Panginoon. So, balik po tayo sa 1 Timothy, yung ating pinaka-teksto ngayong hapong ito mga kapatid, na makita po natin doon ang sabi ng ating kapatid na Pablo kay Timoteo, dahil siya po ay nangangaral, binigyan po siya ng warning. Na bakit anong warning? Sabi doon,
sa Tagalog, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon. So, alam natin, di ba yun? Huling panahon, nangyari na nga po sa panahon nila eh. Sa ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Alam mo yan, may aral ang demonyo. So, maraming mga mananampalataya ay panahon pa lang nila nahikayat. Saan nahikayat? Sa aral ng demonyo. Yun. Kaya tayo po, kung ano yung natutunan natin sa Primitive Baptist, kasi wala nang grupo na magtuturo ng katotohanan maliban sa Primitive Baptist. Wala nang iba. Ang unang turo, yung mga Katoliko, di ba? Aral ng demonyo. So, yun po, nandito po sabi dito ni Apostol Pablo, sa pamamagitan ng pagpapaibabaw, yun. Ibig sabihin, yung mga maraming tao ngayon, mapagpaibabaw na, ibig sabihin, mga plastic, hypocrisy, ibig sabihin, nagkukunwaring lingkod ng Diyos. Yun, yung mapagpaibabaw ang tawag doon. Sabi doon, ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan. Yun, sabihin may mga ngaral, ang habulan ay pera. Kaya magsasalita ng kasinungalingan, bubulahin lang tayo. Alam mo, brother, ako ang sugo ng Diyos. Bubulahin ka lang. So, nahiniruhan, ito patindi, nahiniruhan ng kanilang mga sariling buti ng waring bakal na nagbabaga. Ibig sabihin, tinataka na po sila. Ano yung tatak na niya? Yung aral ng demonyo. Yun. Tapos, ano po yung aral ng demonyo? Yun, sinabi na po ni Nanay Lourdes kanina. Sabi ng forbidding to marry and commanding to abstain from mix which God had created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. Sa Tagalog na ipinagbabawal. So may pinagbabawal. Ano pinagbabawal? Ang pag-aasawa. Yun. Lalo sa mga nangangaral. At ano pa? At ipinag-uutos na lumayo sa mga namangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisampalataya at nakakakaalam ng katotohanan. So, tingnan natin, yung aral ng demonyo, sabi doon, ay pinagbabawal ang pag-aasawa, lalo na sa mga ngaral. Ay tingnan natin yung katangian ng isang gustong maging mga ngaral. Tanungin din natin si Timoteo, atras lang tayo ng isang chapter. Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, this is true saying, if a man desire the office of bishop, he decided a good work. So, yung gustong magpastor, maglingkod sa Diyos, ang ninanais niya ay mabubuting gawa. Ito sabi doon, a bishop must be blameless. Sabi ng blameless, dapat nga ng obispo yung walang kapintasan. Ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin walang kapintasang physical. Ibig sabihin yung kanyang karakter. Ano pa? Asawa ng isa lamang babae. O, kala mo may asawa eh. O, tapos sila, pinagbabawal mag-asawa. O, ang Diyos, dapat may asawa. Sila naman, huwag kang mag-asawa. So, pinalaban nila ang Diyos ngayon. So, maniwarag po doon mga kapatid na yung aral ng demonyo, ang mga pastor ay pinagbabawal mag-asawa. Hindi pala aral ng Diyos yun. Kasi ang aral ng Diyos, dapat ang obispo, pastor o elder o teacher ay kailangang may asawang isa lamang. So isa lang. Hindi rin pwedeng babae ang pastora kasi asawa ng isang babae, ano nga naman tomboy. So marami din aral makikita natin. Ano pa? Mapagpigil, mahinahon ang pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo. Ano pa? Hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi makipagtalo, hindi maibigin sa salapi. O, kita mo. Ngayon, ang daming mukhang salapi. Pag walang salapi, naku, ayaw ko na dyan. Bigay mo na lang kay pastor yan. Okay na si pastor. Kahit walang pera dyan. Ginugutom ako. So, ibig sabihin mga kapatid, yung aral ng demonyo, nag-exist na yan during the time ng mga apostol. At kung makikita po natin, yung sunod pang bahagi, ano po sabi dito ng ating kapatid na Pablo, chapter 4.
Balikan lang po natin chapter 4. Sabi doon sa verse 4, for every creature of God is good. Yun, ito naman, pinagbawal yung pagkain. Sabi ng ating kapatid na Pablo, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti. Yun, at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Kung di naman bawal sa katawan mo, pero kung bawal sa'yo, kapag kumain ka ng masarap na pagkain, karne o isda, namamaga ang iyong katawan, nagiging lubo ka, huwag mong kainin. Yun, ang tawag doon ay batas ng katawan mo. Pero ang Diyos wala nang ipinagbawal sa ating kapanahunan. Basta tanggap ng katawan mo, kainin mo. Pero pag hindi tanggap ng katawan mo, tayo, pag kumain ka ng ganito, hindi ka na makaalis sa comfort room. Talagang comfort ka. Ay, delikado yun. So, kailangan, kung ano yung tanggap ng katawan mo, yan kakainin mo. Pero ang Diyos, walang sinabi ko, bawal sa'yo ganito, bawal. Wala akong ganito. Ikaw yung kung bawal talaga sa'yo. Siyempre, ang doktor, pwedeng magsabihin sa atin. Pero ang Diyos, walang ipinagbawal ng pagkain. Sino bang religion ang babawal pagkain? Muslim, Adventist, yun, Katoliko. Every mahal na araw, huwag kayong kakain ng karne. Yun. Pero pagkatapos ng manaraw, pista dito, pista doon, lahat ng sa atin, kahit anong araw, pwede kang maghanda, pwede kang kumain. Kasi wala namang araw na espesyal sa atin. Ang espesyal lang sa atin, yung araw-araw, espesyal yan. Kaya may nilaan ng Diyos, Lord's Day, na tayo ay magtitipid. Pero araw-araw yan, mahalaga sa Diyos. Lunes hanggang Linggo. Tapos sabi doon, for it is sanctified by the Word of God and prayer. Kaya lahat ng ating kinakain, pinag-pray natin. Bago natin kainin, Lord, salamat po sa blessing. So, hindi naman pag nag-pray tayo, 3 oras tayo, pati yung nag-alaga, pati yung nag-gilit ng tag-tag-tad, o pati yung mga tagtaran, pinag-pray. Ang mangyayari niyan, gutom ka na, 3 oras mag-pray, maghihingalo ka na, sa tagal mag-pray tayo, pag nag-pray, ganun lang, Lord, salamat po sa blessing, nawa magsuling kalakasan namin, sa aming physical na katawan para maluwalhati ka namin. Sa pangalan ni Jesus, amen. So, maikli lang. Sabi nga ng Panginoon, huwag kayong gumaya sa mga hintil na kung nanalangin, napakahaba. Na ang inisip nila ay pakikinggan sila ng Diyos. Paulit-ulit sabi ng Diyos, mga hipokrito yon. Bago kayo manalangin, alam na ng Diyos yung ipapanalangin, bakit uulit-ulitin mo pa? Kung pinag-pray mo ngayon, bigyan mo kami ng pagkain, Lord, bukas ipag-pray mo pa rin ba? Alam na ng Diyos na kailangan mo yon. Ang sagot lang doon, unahin natin ang kaharian ng Diyos, ang kanyang katuwiran, at lahat ang kailangan natin sadyang idaragdag na lang. Kahit anong prayer natin, mga kapatid, kung kulang tayo sa pag-una sa Diyos, naku, sabi ng Panginoon, ano sabi niya? Sa Isaiah chapter 59 verse 22, maikli ba ang kamay para hindi ko kayo abutin? O ako ba'y bini para hindi ko kayo dinggin? Ngunit dahil sa inyong kasalanan, kaya hindi ko kayo dinirinig. So kapag may kasalanan, kahit ilang taon ka pa mag-pray, sabi, ba't wala pang sagot si Lord? May sagot ang Lord. Katulad naman ang sagot ni Lord yes, no, and wait. So alin dun sa tatlo? So, kung no, kahit anong pray mo, kasi baka hindi magandang resulta sa'yo. Yes, napakabilis yun. Wait naman, baka naman may pwedeng ayusin sa buhay mo. Baka naman may inuuna kang iba. Baka hindi nakapix yung puso natin sa Diyos. Baka may problema yung puso natin sa relasyon sa Diyos. Kasi baka naagaw na ng ibang tao, ng material, hindi na nakapix sa Diyos yung ating puso. Kaya sabi doon, sa verse 6, ano sabi doon? If thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the words of faith and good doctrine, whereunto thou hast attained. Ito yung pinakatima natin. Ano yung tema natin? The words of faith and a good doctrine. Yung kahit kaunti lang tayo, basta tama yung doktrina natin. Yun. Hindi tayo after sa marami, din tayo after sa pera-pera. Ang pera, secondary na lang yan .
Kung may bigay, okay lang. Kung wala, hindi naman tayo apektado eh. Kaya nga tayo nagbibinta kung ano-ano para hindi man magbigay, hindi na natin pwedeng, brother, sister, di ka nagbigay paano na yung aking hapunan? Hindi natin pwedeng gawin. Kasi naniniwala tayo na kapag anak ng Diyos, kusa na lang yan. Hindi na kailangang puwersahin yan. Yung mga napupwersa, yun pa yung parang nagmumurmuring. Ako na, saan kayo nilagay ni Pastor yung aking offering? 20 yung in-offering ko, saan kayo dinala? Kala ko 20 pesos, siya pa ang malakas loob na hanapin. Yung mga nagbigay ng malaki, hindi naghahanap eh. Nangyari dati yan sa atin eh. Pastor, saan ba na napupunta yung offering? Magkano meron ka doon? 27, ito 100. Huwag ka na maghanap ha. So, yun po yung sinasabi ng Bible, mga kapatid, na yung words of faith and good doctrine, yun ang kailangan natin. Kasi ang dami na nating napasukan, di ba? Ako, pumasok ako sa Adventist, dating daan, kay Soriano, bilib na bilib ako. Itanong kay Soriano, Biblia ang sasagot. Pero kung titingnan mo, napapanganga tayo kay Soriano. Kasi nga, parang Biblia nga ang sasagot, pero out of context eh. Akala ko lang na tama ang sagot. Eh, mali-mali naman yung konteksto nun. Ayun, tanong, ilan ba ang Diyos? Anong sagot ni Sir? Napakaraming Diyos. Ako nga Diyos eh. Basa. May babasahin talata, pero ang context po yun. Hindi nga talata. I-analyze natin. Tingnan nga sa computer. Okay, itong computer. Tingnan mo sa computer. Oh. May mga suporta, kala mo talagang totoo. Pero tingnan po natin, sabi doon ni Apostol Pablo sa Tagalog, kung ipaalala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro. Kaya kami mga pastor, hindi kami nang parang magsaalang-alang na anak ko nakikinig si Nanay Lourdes, kailang dandahan ako mag-preach, baka magalit. Kaya kung sino man sa church, ako nakatingin si brother, kailang dandahan ako mag-preach. Hindi po. Sabi doon, magiging mabuting ministro daw sino? Yung mga minister, kung alin po, kung magpapakain, nourish up in the word. Sabi doon, kung ipaalala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro. So ipapaalala. Hindi naman pag pinaalala na hindi ka nagbasa, magbasa, nasa iyo naman yun. Kung susundin mo, hindi naman kailangang parasuhin ako. Pag hindi ka sumunod, may latig ko dyan eh. Hindi yung ganon. Ang papel ho ng mga pastor ay, ang sabi doon, ipagpaalala. Yun. Kapag nagpaalala, nasa iyo naman kung susundin o hindi. Yun. Ang saan papel lang natin ay magpaalala. Tapos ano pa? Verse 7, but refuse profane and old wives, fable and exercise thyself rather unto godliness. Dapat itakwil mo ang mga katang masasama at walang kabuluhan at magsanay ka sa kabanalan. Ang pagsasanay pala sa kabanalan. Kung nito, pagsasanay natin ito, pwede naman din tayo mag-Bible study. Isang taon ay, sa ano lang tayo mag-Bible study? 2025, yearly. Pwede naman ganon. Kaya lang, hindi tayo masasanay sa kabanalan. Yun, pagbabasa ng Bible, pagsasanay natin sa kabanalan yan pananalangin. So, yung kabanalan ay sinasanay din pala kasi pag hindi na tayo na-practice sa kabanalan at nasanay tayo sa kabuntuhan at wala tayong ginagawa patungkol sa Panginoon, parang wala lang eh. Pero pag di ba, pag wala tayong Bible study, parang ako nga, hinahanap-hanap ko eh. No? Nung Sunday, nandun lang ako sa kabanatuan eh. Hinahanap ba nyo na eh? Dito po kami. Hindi. Ay, nandito pa. Kapabihis na. Okay, tama ba? Purihin ang Diyos kasi, di ba nasabi ko nga? Ay, ang alam ko lang po, yung pagka-Monday, yung ano. Ay, yung Monday. So, sorry po, no? So, Nagpakabihis kami. ibig sabihin, okay, tamo, no? Excited kayo. Ibig sabihin, talagang hinahanap-hanap nyo yung gawain ng Panginoon. Katunayan yon, ano po yung katunayan na tayo po ay buhay spiritual na. Born again na po tayo. Kaya, di ba, born again, sabi ng Panginoon yung sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ay sinabihan yung mga ibang tao, hindi kayo nakikinig, sapagkat hindi naman kayo sa Diyos.
dalawang klase ang tao, nakikinig at hindi nakikinig. Yung nakikinig, sa Diyos po talaga yon. Yung hindi nakinig, kahit nandyan, nakaupo, bisa natutulog pa, tapos tatakpan pantay, tama na, pastor, tama na. So, yun yung mga hindi talaga sa Diyos. Pero pag sa Diyos, excited pong makinig yan. Si Sister Adeline, pastor. Wow. Ay, hindi ko po, may parang sabi na patay na raw eh. Hindi ko na... So, ano pa ho? Anong sabi dito? Verse 8. Yan ang makaturog. Sabi doon, for bodily exercise profited little. Yun. But godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come. So, yung pagsasanay pala sa kabanalan, parang kagaya rin ng pagsasanay sa katawan yan eh, exercise. Pero ang pagsasanay daw sa katawan, physical na katawan, maliit yung pakinabang. Pero yung pagsasanay na ganito, spiritual, ang sabi ng Apostol Pablo, malaki ang pakinabang. Saan daw malaki pakinabang? Ano mo yung sabi doon? Having promise of the life, sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pinakinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Kumbaga, kung nasasanay tayo sa kabanalan, di ba, ang sabi ng Proverbs, tinan natin mga kapatid, may sinabi pong ating kapatid na Solomon, doon sa Proverbs chapter 3, chapter 3, verse 6. Sabi doon, in all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Alam mo yun, no? Sabi doon, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Kung aatras lang tayo mga kapatid, tinan natin yung verse 3. Sabi doon, verse 3, let not mercy and truth forsake thee, bind them about thy neck, write them upon the table of thy heart. Tapos sabi sa verse 4, you shall thy find favor in good understanding in the sight of God and man. Sa gayoy makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at ng tao. Pag tapat ka para sa Diyos, lahat man nakapaligid na tao sa iyo, makukuha mo ang pabor. Lalo na ang Diyos. Kumbaga, dalawang pabor ang makukuha natin. Pabor ng Diyos, pabor ng tao. Kaya makikita mo kahit, ako experience ko yan kahit sa mga kapitbahay namin. Eh talagang, minsan talagang, basta wala kang ginagawang mali ha. Yun. So, nakikita mo na kahit sa tao, ay nakukuha mo ang pabor sa kanila. Ay mayroon pa naman yung pastor, tampalasan. Hindi ko talaga, ano ba yung pastor na yun? Tampalasan mo. O tapos ganito, ang bintang sa'yo. So hindi maganda. So kung titignan natin yung pananalitang ito ng ating kapatid na Pablo kay Timoteo, tignan natin, balik po tayo doon sa verse 8. Sabi doon, for bodily exercise profited little, but godliness is profitable unto all things. So pagiging maka-Diyos, may pakinabang sa lahat ng bagay. Eh maganda maging maka-Diyos talaga tayo. Sa lahat ng bagay mapapakinabangan. Pag pupunta ka sa lahat ng lugar, so ma-exercise mo yung pagiging maka-Diyos, wala kang kaaway. Pag inaway ka, sabi ng Bible, dahil maka-Diyos ka, pag inaway ka, ang sabi ng Bible, huwag kang maghihiganti sapagkat sinabi ng Diyos, ako ang gaganti para sa iyo. So may magagamit mo. Nung sinabi ng Diyos na kapag ang kaaway mo'y nagutom, anong sabi ng Bible? Pakainin mo. Kapag ang kaaway mo'y nauhaw, anong sabi ng Bible? Painumin mo, so magagamit mo sa lahat ng bagay. Eh, ang sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay binato ng bato, ano ang gagawin mo tayo? Ng tinapay. Papalakunin. Sabi ng Panginoon, batuhin mo ng tinapay. Ibig sabihin, Pero nasa garapon pa. sa grapon yung tinapay. Ibig sabihin, ano man yung salitang matatanggap natin na mga masasakit, wala tayong balik na masakit din. Eh di tulad nung tayo hindi Kristiyano, pag sinabi ng ibang tao, pangit ka! Anong balik? Mas pangit ka! Mukha kang demonyo! Satanas! Ang dami ng sinabi nating masama. Pero pag Kristiyano para tayo, hindi na ganon.
ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga nag-alipusta sa kanya nung siya ay nasa krus, kahit nang siya ay naglalakad, anong sabi ng Panginoon? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ibig sabihin, yung mga nag-aalimura sa atin, nagsasalita ng kung ano-ano, anong gagawin natin? Ipag-pray pa eh. Kaya ba natin tayo pag-pray? Kahit sinagisan ka pa ng dumi dito. Galing labas, tumama pa sa mukha mo. Nasaan yung kitak? So yun ang payo ng Biblia. Yun pagiging maka-Diyos. Pag sinabi maka-Diyos, ay yun ang magagamit natin saan man tayo pumunta. Yun. Halimbawa, ano yan sa mga driver, nasagi ka, ay malimit, di ba? Magsunto ka na lang, barila na lang. Pero kung ikaw nasagi, o sige Brad, okay na yan. Ay, ganun talaga, siyempre, ganun. So, hindi pa iralin yung init ng ulo. Kasi, yung sabi doon yung pagiging maka-Diyos, magagamit natin sa lahat ng bagay. Yun. Kahit sa mag-asawa, mga anak, magulang, may payo yan eh. So ano pa? Sabi doon sa verse 9, this is faithful saying and worthy of all acceptation. Yun, tapat ang pasabi at dapat tanggapin ng lahat. Verse 10, for therefore we both labor and suffer reproach because we trust in the living God who is the Savior of all men, especially of those that believe. Ito maganda, no? Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami. Ibig sabihin yung mga pastor, mga lingkod ng Diyos, nagpapagal, pangangaral, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisampalataya. So dalawang kaligtasan ang tinutukoy dito. Siyempre, lahat ng tao, lahat ng elect ng Panginoon, lahat ng pinili, pero lahat ng, mayroong pinili ang Diyos na kahit born again na, ay hindi ho sumasampalataya sa Panginoon, ayaw sumunod. Kaya, sabi doon, lalong-lalo sa mga nagsisampalataya, ito yung mga disciples ng Panginoon na narinig na lang salita at isinabuhay ang salita. Kasi dalawa yan tayo, pwede kang makinig, pero yung napakinggan mo, baliwala. Yung parang narinig ng kabila, lampas sa kabila. So ang gusto ng Diyos, narinig natin, isabuhay natin. Anong talata yon? John chapter 10 verse 26. Ang tinutukoy mo doon yung mga tupa. Tinan po natin John chapter 10 verse 26. Sabi ng ating Panginoon, but you believe not because you are not of my sheep, as I said unto you. Dapat hindi kayo nagsisampalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Alam mo, kaharap ito, kausap niya. Ayaw makinig eh. Nandun lang sila, nag-oobserba pero ayaw makinig. Pero anong sabi ng Panginoon sa 27? My sheep hear my voice and I know them and they follow me. Ito yung katangian ng totoong tupa. Ano yung katangian ng totoong tupa? Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsusunod sa akin. Hindi lang napakinggan yung aral tayo eh. Yung totoong tupa, totoong anak ng Diyos, totoong sa Diyos, nakikinig at sumusunod sa ating Panginoon. Yun po yung katibayan. Kaya makita po natin na si Apostol Pablo bilang lingkod ng Diyos, sabi po niya sa verse 10 na sapagkat dahil dito nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay. Ang pag-asa natin sa Diyos, wala tayong dito sa lupa, walang ipinapangako Diyos na pag-asa dito. Pag wala kang Diyos, naku, wala talaga tayong pag-asa. Bakit to? John 15:2. Anong sabi ng ating Panginoon, mga kapatid? John chapter 15 verse 2, ang sabi po ng ating Panginoon, every branch in me that beareth not fruit, He taketh away, and every branch that beareth fruit, He forget it, that it may bring forth more fruit. Bakit? Ang bawat sanga na sa akin na hindi nagbubunga, anong ginawa ng Diyos? Ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga, ay nililis niya upang lalong magbunga. Napaka-importante na talagang intact tayo. Saan tayo intact?
sa Iglesia ng Panginoon, sa Primitive Baptist Church. Hindi lang Iglesia, baka pumunta tayo, sabi mo pastor, sa Iglesia. Kaya magpapabaptize kami, Iglesia ni Cristo ni Manalo. So, Iglesia ni Manalo yun, hindi Iglesia ni Cristo. Claim lang nila. Kasi ang totoong Iglesia ni Cristo, talagang kinikilala si Cristo ay Diyos. So, ano po mga kapatid? Kung babalik po tayo doon sa 1 Timothy, ito po yung pinaka-conclusion po natin. Sabi po dyan sa verse 11, sabi doon, these things command and teach. Doon, gano'n mo yun, no? Sabi doon, ang mga bagay na ito iyong iutos at ituro. Doon, mahalaga yun, iutos at ituro. Hindi lang iutos, talang ganito ang gagawin mo. Kaya makita natin sa Book of Acts chapter 2 verse 37, nung nangaral po si Peter, talagang nasaktan po yung mga nakikinig sa kanila. Pero hindi sila natisod, hindi sila sumama ang loob sa mga nag-preach. Sa halip, ito po yung response nila mga kapatid. Ito yung reaksyon nila. At ito ang dapat reaksyon din ng lahat ng mga Kristiyano nakakarinig ng pangaral ng Diyos. Ito yun, Acts 2:37. Sabi ng ating kapatid dito sa kapatid na Peter, siya ang nag-preach dito eh. Pero nung nag-preach, nasaktan po yung mga puso nung nakinig. Pero itong maganda, sabi doon, now when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostle, men and brethren, what shall we do? Yun. Yung mga nakinig at nasaktan yung puso, nagtanong sila, ano ang gagawin namin? Hindi sila natisod. Hindi sinabi sa libro, pastor, di na kami dadalo, pinapatamaan mo kami. So walang ganon. Talagang nagtanong sila, anong dapat gawin namin, pastor? Yun. Dapat ba kami magbasa ng Bible araw-araw, pastor? Siyempre, ang pastor nakakaalam mo yun sa pamagitan ng banal na kasulatan. Hindi naman tuturuan tayo ng pastor nang wala sa Bible. Pag sinabi ni pastor, Tiberting, umuwi ka na sa probinsya, gumawa ka ng arko ha, kasi bubunawin na ng Diyos ang mundong ito sa mamagitan ng baha. Di, palso na yon. Bakit to? Hindi na bubunawin ng Diyos ang mundong ito sa mamagitan ng baha. Ang sabi ng Bible, nakaraan na po ito sa apoy. So, palso na yon. Huwag mo kong sundin tayo. Wala sa Biblia eh. O, di ba? O, Tiberting, bukas darating ng Panginoon, alas 12 ng gabi. Anong gagawin mo tayo? Sa Bible, walang sinasabing oras, araw. Sabihin mo, bulaan ka, pastor. Ang sabi ng Bible, darating ang Panginoon na katulad ng isang magnanakaw, walang nakakaanap. Kung sinabi ko sa inyo, ay bukas, eksakto alas 12, darating ang Panginoon. Kaya yung mga yaman mo tayo, ibigay mo na sa akin kasi wala nang halaga yan bukas. O di bulaan talaga yan, no? So, ganun po ang senaryo natin mga kapatid, na kapag tayo po ay maka-Diyos, ang pinagbabasehan po natin, salita ng Diyos. Hindi kung ano-anong mga invento, mga tradisyon, kaya tayo ay napalaya na sa tradisyon eh. Napalaya na sa sabi-sabi ng tao. Di ba, pag namatay, huwag kang magwawalis. Malas yan. Alam mo, puro basura, di ka magwawalis. Huwag kang magwawalis ng gabi. Ano pa mga pamahiin ang alam natin tayo? Ang dami, di ba? Huwag mong isusuot ang damit pang kasal. Hindi matutuloy. Pa, dami, ilang beses kong isinukat, tuloy na tuloy sis. Yun. Wala namang nakapigil. Subukan mong pigilan, ako makakalaban mo. So, ibig sabihin, tayong lahat na Kristiyano, mananampalataya, napalaya na po tayo sa kamalian. Huwag na natin balikan yung mali. Nasa totoo na tayo eh. Ang sabi nga, hanggang katapusan, hanggang pababalik ng Panginoon, panghawakan na natin ang totoo. Kasi maraming iba na di ba, kung babalikan natin yung teksto natin, maraming tumalikod sa pananampalataya. At saan sila napunta? Sa mga aral ng demonyo. Mas gusto nilang yakapin yung aral ng demonyo kaysa aral ng Diyos. Kasi tatlo ang klase ng aral. Aral ng Diyos, aral ng demonyo, aral ng tao. Yung aral ng demonyo, ito na nga po, pinagbabawal ang pagkain, bawal ang pag-asawa. Yung aral naman ng tao, yung sabi-sabi lang.
wala namang hindi naaayon kay Kristo. Colossians 2:8. Ano sabi ni Apostol Pablo bago tayo magtapos mga kapatid? Colossians chapter 2 verse 8. Warning po ito ni Apostol Pablo. Sabi daw dito, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit after the tradition of men. Yung tradition of men. After the rudiments of the world and not after Christ. Hindi pala kay Kristo ito eh. Ito ay ano po, kayo magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihig sa pamagitan ng kanyang filosofiya. Mga filosopo ito eh. Sasabihin sa'yo, kung may Diyos, bakit maraming masasama? Di ba makapangyarihan siya, patayin na niya masasama. Kung may Diyos, bakit nagigira? Kung may Diyos, bakit may bagyo? So, pipilosopohin ko nito eh. O kung ang Biblia ay salita ng Diyos, bakit may salita dyan si Satanas? Mga pilosopo, di ba? Binagamon pa nga, o sige, kung ang Biblia ay kung talagang totoo yung Biblia mo, punta tayo sa dagat. Ang dano pa ay cross, sa iyo ay Biblia. Kung sino ang hindi malulunod. Dala niya, napakaraking cross ng kahoy. Sa iyo, Biblia. Punta kayo sa laotay. Talagang mga pilosopo yun. Sa realidad, physically, pwedeng maligtas ka doon sa pagkalunod. Ang Biblia, hindi naman yan sinabing paghawak mo yan, maliligtas ka sa pagkalunod eh. Ang Biblia, ang gamit yan ay para tayo ay ma-educate, maaral sa mga aral ng Diyos. Hindi yan para pag hinawakan mo eh, bumidlat, ipapagsalag mo. Hindi ho. Ang Biblia, ang gamit po dyan, sabi ni Timothy, ay para tayo ay maging mature. Yun. Parang gatas yan eh. Ang gatas ay, kapag ang bata palaging uminom ng gatas, talagang maano yung pagiging malusog niya. So, yun lang po sa hapong ito, kapatid. At balik po tayo doon sa ating pinaka-teksto ngayon, yung ating pinaka-tema, 1 Timothy chapter 4. Sabi po doon sa verse 6, the words of faith in a good doctrine. Nourish up in the words of faith in a good doctrine. So, kailangan tayo, parang kumakain. Siyempre, dapat pinakain natin, masustansya. Kapag hindi masustansya, ay hindi mo maganda. So, pati okay, so mag-pray po tayo sa